no? So dito mga kaswisi, ang lahat ng sinabi ko rito ay based yun sa experience ko. At the same time, huwag kayo ma-offend, no, sa mga sinabi ko kasi yun naman talaga ang reality ng buhay natin. So yun lang naman ang masasabi ko, kung ano man ang desisyon nyo sa buhay, nasa sa inyo na yan. Itong video na to mga kaswisi, magbibigay lang ako sa inyo ng tips and ideas dito, no, about sa ating mga episodes about Malaysia. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan, so makulimlim ngayon, no? Although mainit ngayon, pero makulimlim na kasi magbabago na ang klima dito sa bansang Hong Kong, kung saan ay currently ay nagtatrabaho ako ngayon. So dito mga kaswisi, ang pag-uusapan kasi natin ay kung bakit nga ba hindi ka dapat mag-run away, no, sa bansang Malaysia, no, kung saan nanggaling na ako doon, nakapagtrabaho na ako doon, at magbibigay lang ako sa inyo ng tips and ideas dito mga kaswisi about sa ating mga episodes, issues, scenarios at problema, no, about Malaysia mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, ang lahat ng sasabihin ko rito ay based yun sa experience ko, no, kasi hindi ko naman kayo masisi kung bakit maiisipan nyo mag-run away, no, pero bago nyo gawin yan, no, so pag-isipan nyo ng mabuti, no, hindi naman ito ano lang ito yung bang pagka nag-run away ka ganun na lang kadali yun. Siyempre meron tayong mga consequences, no, na kakaharapin, no. So before ko sagutin itong issue natin, bakit nga ba hindi ka dapat mag-run away, no, sa bansang Malaysia, no, kung saan nandyan ka ngayon, nag-start ka na magtrabaho, tapos nakikita mo na yung sitwasyon mo, at ito na yung magiging reality ng buhay natin, no. So dito mga kaswisi, no, so bakit nga ba naiisipan natin, no? Naiisipan natin mag-run away, no? Nang dahil sa pagkain. Ito na yung number one na reason. Kasi pag sinabi pagkain, isa yan sa mga issue natin Kasi isip natin na kailangan natin kumain Kailangan ko kumain kasi ang dami kong trabaho. Kailangan ko kumain kasi nakakapagod magtrabaho, nagugutom ako, ganyan. So dito mga kaswisi, may mga employer talaga na galante naman magbigay ng pagkain, wala silang pakialam kung ano man ang kainin mo kasi kaya naman nilang bumili. Pero may ibang employer na medyo madamot, no? Kung ano lang yung portion na ibibigay nila sa iyo is yun lang, no? Kahit naman na sinasama ka nila sa labas para mag-dinner out kasama yung mga amo mo, kung ano lang yung mga portion na kaya nilang ibigay sa iyo, yun lang ang kakainin mo, diba? So dito mga kaswisi, ganun talaga yung ano nila ang meron sa kanila, lalo na kapag may tira-tira mga pagkain, yun yung binibigay na nila sa iyo kasi nga ayaw nilang magsayang ng pagkain, ayaw din nila ng magkaroon ka ng alam mo yun, ng magkaroon tayo ng kahit papaano, diba? Kahit papaano may makain pa rin, diba? Kasi ayaw nga nila magsayang, no? Para lahat bago, fresh, ganun. So ganun talaga ang ano nila. Lalo na kung ang employer mo ay Chinese, talagang ganun, no? Pag mga Malays naman, kailangan maging ready ka sa mga pagkain na meron sa kanila kasi it's more on prito-prito lang yan. Mga prito, mga spicy foods, ganyan. So depende naman sa pag-uusap naman ninyo kung paano. Sa Indians, ganun din. So, sa Indians naman, it's more on curry. Curry ang kanilang usually kinakain. Iba-iba lang yung putahe. May rendang, may ano bang tawag dito? Sambal, ganyan. Iba-ibang klase ng luto niyan. Ganun. So, kailangan maging familiar ka dito sa mga pagkain. Kasi may pagkain kasi na ayaw nila. Meron din naman na
hindi, no, or gusto mo ganyan. So depende yun mga kaswisi. So dito mga kaswisi nun, sa pangalawang issue kasi dito kung bakit na maiisipan mo mag-run away ay dahil sa trato or sa treatment sa iyo. Siyempre kung sa tingin natin sa una okay, ay okay pala tong amo ko kasi sa una yun eh, di ba? After ng mga kalaunan, nakikita mo na yung ugali, napapagalitan ka, napagsasabihan ka, napapahiya ka sa maraming tao. So alam mo yun, para maisipan mo mag-run away kasi nga nandahil sa pride. No? Kasi dito mga kaswisi, yung ego natin ba na feeling natin is naaapakan tayo, kaya natin nasasabing na ay mag-run away na lang ako kasi napapahiya ako dito, nasisigawan ako ganyan, or either yun nga napapahiya ka sa ibang mga tao ganyan, kahit sa mga ibang lugar kung saan kayo nagpupunta tapos bigla kang sisigawan, mga ganyan. So alam mo yun, napapahiya tayo niyan, saka yung ego talaga natin bilang tao, kaya naiisipan natin mag-run away, no? So next dito mga kaswisi, no, so bakit nga naman naisipang mag-run away ang isang helper ay dahil sa trabaho. Kasi usually ang binirma natin sa kontrata is 8 hours lang, pero nag-e-excess talaga tayo ng mahigit kumulang more than 16 hours ang trabaho natin. 12 to 16 hours, depende pa yan, no? Depende pa yun. So alam mo yun, sobrang nakakapagod, at the same time hindi ka makaupo. Gawa ng, alam mo naman sila kapag meron silang foreign workers na nagtatrabaho, ayaw nilang nakikita kanilang nakaupo. Kasi kabawasan yun sa kanilang pagbayad sa iyo. Gago! Ganon sila eh. Kasi gusto nila para kang robot na sige lang ang trabaho, trabaho ng trabaho, ganon. Wala kang karapatan na umupo, ganon. So ganon sila. Yun. So next mga kaswisi, kaya naiisipan natin mag-run away dito kasi nandahil sa accommodation, no? Kung ang accommodation mo mga kaswisi ay wala kang privacy, no? Kumbaga matutulog ka na lang, may dadaan, ganyan, may dadaan, tapos matutulog ka na lang, kailangan maghintay ka pa sa kanila kasi nasa sala pa sila, wala ka palang tulugan, so hintay mo pa silang matapos manood ng TV bago sila matulog, so bago ka lang din matulog, ganyan. Meron naman na may kwarto ka nga pero parang stock room naman, or stock room, no? So nandun yung ibang lang gamit, at the same time nandun ka rin, 'di ba? Wala ka rin privacy kasi nga may kukunin sila, ganyan. Kailangan nilang pumasok doon sa kwarto na yon, di ba? May ganun, no? Meron naman din na may sarili kang kwarto, pero kapag araw ng pahinga mo, oras na ng pahinga mo, kakatukin ka para lang ipagluto mo sila, ganyan. May ganun eh. May ganun. Kaya naiisipang mag-run away ang mga helper ay dahil sa mga ganitong klase ng sitwasyon, no? So dito mga kaswisi, isa ito sa mga dahilan din kung bakit maiisipang mag-run away ang isang helper ay dahil sa day off. Kasi usually talaga sa Malaysia ay wala talagang day off doon. Kasi dire-diretso talaga ang trabaho doon, wala kang magiging pahinga doon. So dito mga kaswisi talagang masasabi kong kailangan maging matatag ka rito. Kasi ganun talaga dun sa Malaysia, wala kang day off. Pero ang kinaganda lang dun is may bayad naman. So additional payment yun. Ganun. So sa akin kasi mga kaswisi, nangyari sa akin, pagdating sa pagkain, sa una kong amo, kung ano yung pagkain nila is pagkain ko rin. Siyempre siya yung magsiserve, siya yung magbibigay sa'yo kung ilang portion, ganyan. Kahit na lalabas kami para dun sa anak niya na maglalaro-laro, ganyan. Kung ano yung binibigay niyang portion kapag kakain kami sa isang restaurant,
binibigay naman niya. Very generous siya actually. Kaya lang, yun nga, dahil nga sa pandemic, hindi kami, di na ako nabigyan ng pagkakataon para ma-continuous pa sa kanya. Dahil nga, wala na nga siya ipabayad. At the same time, nung nandun na kami sa Penang, dun sa nanay niya, hindi nga ako nagluluto doon, mga kaswisi. Siya yung nagluluto. Pero ang portion na binibigay niya, depende sa tira ng apo niya. So, kung ano yung tira ng apo niya, so yun yung kakainin ko, ganun. Sa treatment naman, mga kaswisi, yung bago lang ako doon sa dati kong amo, doon sa unang-una kong amo noon, binibilan ako ng shampoo, toothpaste, ganyan, mga extra, mga lotion, ganyan, para tumagal ka lang sa kanila. Parang pinapakitaan ka ng maganda. Ganun kasi sila doon, no? Tapos nung sa Indian kong amo naman, mga kaswisi, ganun din. Mababait naman sila. Tapos sa pagkain naman is okay naman din. Kaya lang hindi lang ako kumakain ng tupa or lamb. Hindi ako kumakain nun. Sila gusto nila yun. Ako hindi ako kumakain nun. Kaya ganun, no? So dito sa trabaho naman, mga kaswisi, hindi talaga maiwasan yan na kailangan trabaho ka ng trabaho kasi hindi uso ang pahinga. Hindi uso ang upo. Maliban na lang kung mautak ka, madiskarte ka kung paano ka uupo. Alam mo na kung anong gagawin mo para makaupo ka lang. Ganun. So sa accommodation, mga kaswisi, yung sa dati kong amo, sa una kong amo, ang toilet ko ay nandun pa sa kabila. Pero may sarili naman akong tulugan. Yung nga lang, paglabas mo is kitchen naman na, no? Tapos yung dito naman sa Indian kong amo, masasabi kong may sarili akong toilet, may sarili kong kwarto. Doon pa rin naman siya sa may kitchen. Yun, ganun. So, masasabi ko maganda yung naging lugar ko doon sa Malaysia. Kaya yun. So, pagdating naman sa day off, pareho, wala akong day off. Wala talaga akong day off, mga kaswisi. Kasi yun yung masaktan na katotohanan doon. Kasi yun naman talaga ang kalakaran doon sa Malaysia. Wala talaga akong day off doon. So, pagdating sa sahod, mga kaswisi, binibigay naman. Pero sa una kong amo kasi, mga kaswisi, pinapadala niya ng buo dun sa pamilya ko. Wala akong hinahawakan na pera. Ni singkong duling wala. No? Unlike dito sa Indiano kong amo, talagang cash ang binibigay nila sa akin. Buo yun. Kung magkano yung nasa kontrata, ganun din. Tapos nung naka 1 year and a half na ako sa kanila, tinaasan nila ako. Kasi nga, ayaw nga nila akong umalis. Kaya ganun. So dito, mga kaswisi, no, kaya nangyayari sa atin yung mga ganito na namumblema tayo kapag nandun na tayo sa employer natin. Gaya ng mga pagkain, yung pagtrato sa atin, yung trabaho, yung tulugan natin, at saka yung pahinga, at saka yung sahod, no? Kasi nga, dahil sa pride yan natin, no? Kasi isipin nyo na lang, kung pagkain lang naman ang pag-uusapan natin, kung ikaw ay dumating ka sa Malaysia, no, mataba ka or healthy ka, ganyan. Tapos pag lumipas na yung buwan na medyo nangangayayat ka na, di ba? Hindi mo ba naisip na pumayat ka kasi nawala yung iba mo pang mga sa katawan? Mahirap kayang kumilos ng mataba, sa totoo lang. Ang bigat-bigat sa pakiramdam, mga kaswisi. Kaya iba pa rin yung kahit papano na medyo na-fit ka ng konti, di ba? Kung pumayat ka, okay lang yun kasi importante nakakaraos ka sa isang araw, di ba? Kung sa treatment naman, kung sa tingin mo ay hindi ka naman sinasaktan, basta kahit pagalitan ka, bunganga lang naman yan actually. Kasi ang magiging epekto lang naman sa iyo is your mental health, no? Pero kung lalabanan mo yung mental health, kasi nasa isip lang naman natin yun eh. Yung nararamdaman natin, nasa isip pa rin naman yun eh. Mararaos mo din naman yan. Kasi hindi lang naman ikaw lang ang nakaka-experience ng ganito. So marami tayo, no? Marami talaga, mga kaswisi. Lalo na iba-iba lang yung mga bansa na pinagtatrabahuan natin. Pero yung sitwasyon natin halos pare-pareho lang.
Kaya ganun. Kung sa trabaho, ganun din. Dito sa Hong Kong, sabi ko sa'yo, makaupo ka lang, issue na yan sa kanila. Dito, ang termination, uso talaga rito. Makitaan ka lang na hindi maganda, ay nako, problema yan. Kasi kapag ka tinerminate ka, kahit isang buwan ka pa lang or 10 days ka pa lang, hindi yan sila manghihinayang sa'yo. Kasi kapag ayaw nila is ayaw nila. Ganun sila dito. Hindi sila nanghihinayang. Hindi katulad yan sa Malaysia, mga kaswisi. May mga pagkakataon ka pa, may mga chances pa. No? Dito, wala kang chance dito. Lalo na kung pangit ang record mo. Naku, sabi ko sa'yo, problema yan, mga kaswisi. Kung sa accommodation naman ang problema mo, huwag mo na isipin yung accommodation kasi importante nakakatulog ka ng maayos. Hindi lang talaga maiwasan dito, mga kaswisi, yung sitwasyon mo na may dadaan, hindi ka makatulog kasi may dadaan, wala ka talagang privacy, ganyan. Tiis-tiis lang, mga kaswisi, kasi hindi lang naman ikaw nakaka-experience niyan. Isipin mo yung dito sa Hong Kong, may kakilala ako na kung saan natulog talaga siya sa lababo, mga kaswisi. Isipin mo yun, tiniis niya yun, natulog talaga siya sa lababo, no? Kaya masasabi mo maswerte ka na lang, no? Kung ano man ang nangyayari sa iyo, mga kaswisi, isipin mo na lang na merong worse, may mas worse pa sa iyo. Kaya napaka-bless mo kasi na naging maayos ka, no? Kung day off lang naman ang pag-uusapan, sabi ko sa iyo, yung pahinga kaya nating habulin yan Pero yung kikitain natin, hindi natin yan mahahabol kasi sa taas ng bilihin dito, no, sa Pilipinas, naku, sabi ko sa iyo, kahit sa Malaysia o kahit dito sa Hong Kong, mataas kaya ang cost of living sa totoo lang. Pero wala tayong choice kasi kailangan nating sumugal. Kasi nandito tayo sa mga uncertain na lugar na hindi naman tayo totally familiar. Kasi hindi naman tayo dito pinanganak, 'di ba? So ganun. So dito, mga kaswisi, kaya ako nasasabing bakit nga ba hindi ka dapat mag-run away sa bansang Malaysia? Kasi mga kaswisi, hindi lang naman ikaw ang nakaka-experience ng mga ganito. Halos lahat tayo, mga kaswisi, including na ako dun. Kasi kung mag-run away ka, anong mangyayari sa iyo? Hindi ka makakauwi ng Pinas. Sabi ko sa iyo, kapag nahuli ka ng pulis, aside sa deportation, mabablacklist ka pa, hindi ka na makakalabas ng bansa. Paano mo bubuhayin yung pamilya mo kung ganyan ang isip mo, mga kaswisi? Yung mindset mo ba? Iwasan mo yung iisipin mo, ay hindi ko ayoko to. Kasi kung gano'n ang iisipin mo, ayoko dito, ganyan. Ibalik ka na lang sa agency, at least legal pa. Isa yung tumakas ka or mag-run away ka. Hindi rin yung maganda sa record mo. Mag-i-stay ka lang sa Malaysia, hindi ka na makakapunta sa ibang lugar. Makakapunta ka man sa ibang lugar, may limit lang. Paano kung hindi ka makahanap ng trabaho? Ganun din. Paano kung wala kang pera? Diba? Isipin mo yung magiging gastos mo. Halimbawa, nag-run away ka, may kakilala ka. Sa una, tutulungan ka niyan. Kasi tutulungan ka makaalis dyan sa lugar kung saan ka nakatira o saan ka galing, no? O after that na nakawala ka na doon, dyan na magsisimula yung kalbaryo mo. Yung pagbabayad mo ng renta, yung pamasahe mo, yung pagkain mo, yung bayad mo ng kuryente, tubig, internet mo pa, mga ganun. So, kaya ako nasasabing hindi ka dapat mag-run away. Ano lang naman ba yung 2 taon na tapusin mo yung kontrata mo, mga kaswisi. Iba pa rin yung tapos yung kontrata mo, magandang record mo. Makakapunta ka pa ng ibang bansa kasi maraming open sa mga Filipinos na katulad natin kasi in demand tayo sa totoo lang. Kasi iba yung galaw natin pagdating sa trabaho. Hindi katulad ng ibang mga lahi na basic lang yung ginagawa nila. Lalo na kung mahilig ka sa hayop, advantage yun. Kung madali ka makapick up, madali lang yun sa'yo. Kung alam mo yun, maraming opportunity. Kaya tiis-tiis lang, mga kaswisi. Kasi experience lang naman yan Kasi after naman ng 2 years, kung ayaw mo na dyan, pwede ka naman maghanap ng iba. 'Di ba? Pag uwi mo, pahinga, hanap ka na namang ulit, ganyan. Or either kapag nagustuhan mo yung employer mo, tapos inoferan ka ng mas malaki, o di grab mo na. 'Di ba? Every year nakakauwi ka, o 'di ba? Basta may mga mag-demand ka lang kasi yun naman ang
magbibigay sa atin ng opportunity, no? Be open ka lang sa communication sa kanila kung ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mong mangyari, ganyan. Kasi para alam nila kung ano man yung ayaw nila, ayaw mo, ganyan. At least alam mo pareho, both sides, no? Kasi kung pride or ego ang papairalin natin, walang mangyayari sa atin sa totoo lang. Kaya kung ako sa inyo, ano lang naman ba yung 2 years? 2 years, pagtiyagaan ninyo, tapusin ninyo, sundin nyo yung sinasabi ng employer mo. Kasi kahit mali or tama man yung ginagawa mo, ang mahalaga sumasahod ka, sumusweldo ka. Dolyar kasi ang usapan dito mga kasisi. Kaya maging, alam mo yun, maging vigilant tayo dito. Ito ang gamitin natin mga kaswisi. Huwag kang mag-isip ng mga negative kasi pagdating ng lilipas din yan. Ang mahalaga matapos mo yung kontrata, makalipat ka, madagdag yung sweldo mo, mapadala mo yung sahod mo sa pamilya mo, mabayaran yung mga dapat bayaran, mga ganyan. So yun na lang isipin mo, no? So dito mga kaswisi, ang lahat ng sinabi ko rito ay based yun sa experience ko. At the same time, huwag kayo ma-offend, no, sa mga sinabi ko kasi yun naman talaga ang reality ng buhay natin. So, yun lang naman ang masasabi ko, kung ano man ang desisyon nyo sa buhay, nasa sa inyo na yan. Itong video na to mga kaswisi, magbibigay lang ako sa inyo ng tips and ideas dito, no, about sa ating mga episodes about Malaysia. Yan. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!